Magandang buhay at naritong muli ang inyong matinik at ang musikero upang magbahagi na naman ng kaalaman sa larangan ng matematika. Ang ating pag-uusapan, polar coordinates. Pero bago natin simulan ang ating sesyon, kung maaari lang, kung pwede lang, pakisubscribe na muna ng ating channel. Pakipress ng notification bell and at the same time ng like. Nang sa gayon ay lagi po kayong updated sa aming mga videos. Ngayon ay maaari na nating simulan ang ating diskusyon. Ang ating pag-uusapan, polar coordinates. At syempre, naririto ang ating mga objectives. At the end of the chapter, the students would be able to plot points using the polar coordinates. Second, convert from polar coordinates to rectangular coordinates. Third objective, convert from rectangular coordinates to polar coordinates. Transform equations between polar and rectangular forms. Identify and graph polar equations by converting to rectangular equations. Bilang panimula, pag-usapan muna natin ang kahulugan ng Cartesian coordinate system. Cartesian or rectangular coordinate system or x-y coordinate system is not always the easiest coordinate system to work in. Coordinate systems are really nothing more than a way to define a point in space. For instance, in the Cartesian coordinate system, a point is given the coordinates of x and y, x bilang abscissa, y as our ordinate, and we use this to define the point by starting at the origin and then moving x units horizontally followed by y units vertically. And this is shown in the sketch below. Una sa lahat, ito ang ating horizontal axis, then vertical axis, including the origin, and then let us draw a vertical line to measure the distance x, and then horizontal line so that we can measure the height y. Ang intersection ng x and y line natin ay mayroong tinatawag na point. At ang point na yan ay ang ating tinatawag na coordinate. At ang coordinate natin ay may dalawang representasyon. Una, ang abscissa sa simbolo ng x at ang pangalawa naman ay ang coordinate symbol na ginagamit natin is y. At yan ngayon ang ating Cartesian coordinate system sa simpleng representasyon. Pangalawa, polar coordinate. Ito na ngayon ang ating usapin. This is not, however, the only way to define a point in two-dimensional spaces. Instead of moving vertically and horizontally from the origin to get to the point, we could instead go straight out of the origin until we hit the point and then determine the angle this line makes with the positive x-axis. It can then be used the distance of the point from the origin and the amount we needed to rotate from the positive x-axis as the coordinates of the point. This is shown in the sketch below. Again, let us draw the horizontal line as our x-axis and then vertical line for our y-axis. Siyempre, magsisimula tayo sa origin. And then from the origin, we're just going to draw a diagonal line na may measurement na angle theta along the x-axis. And then, after ng scaling process, kung ano man yung magnitude ng ating radius or ng ating vector, yan ay atin lang na-scale. And then, sa tip nito ay meron tayong tinatawag na point. At ang point na yan ay meron tayong tinatawag na polar coordinate. Binubuo ng point na yan ang tinatawag nating polar coordinate. At ang polar coordinate natin, ang simbolong ginagamit natin, we have r, and theta. R ay ang magnitude ng ating line na nakadiagonal. Theta naman ay ang angle along the x-axis natin.
Ang r theta ay actually katumbas lamang ng Cartesian coordinate system na may coordinates na x and y. Then, from the origin hanggang sa vertical line natin, definitely may distance yan na x. At ang horizontal line natin ay may height na y. Actually, ang katumbas ng r theta, x and y, the Cartesian coordinates. Now, again, let us draw the x-axis and the vertical axis para mas maliwanag ang ating diskusyon. From left ng ating figure sa y-axis, magdodrawing ako ng isang vertical line para ating ma-determine ang distansya sa pagitan ng y-axis at ng vertical line natin na kaguguhit pa lamang natin. Then afterward, I'll draw a vertical line and then let us determine the value of y, yung height ng ating vertical line from the x-axis. Starting with the origin and endpoint natin sa intersection ng x and y axis, meron tayong tinatawag na coordinate na polar coordinate at mayroong mga elements na r and theta. Connecting 2 points from the origin hanggang sa ating polar coordinate, yan ang may value na r. And then along the x-axis, mayroon tayong measurement na angle measurement na theta. Coordinates in this form are called polar coordinates at ito ang tinatawag nating polar coordinates r theta. At yan ngayon ang ating tinatawag na polar coordinate system. At yan ngayon ang representasyon ng ating polar coordinate system. Paano nga ba i-convert ang Cartesian coordinates sa polar coordinates? Now we have the Cartesian to polar conversion formulas. Solving for r and theta of the polar coordinates r and theta. Ang r ay maaari nating kalkulain sa pamamagitan ng formulang r is equal to the square root of x squared plus y squared. Simpleng Pythagorean theorem lamang pala ang gamit para ma-determine natin ang value ng ating r, which is actually the value of our straight line or vector. Okay, proceed. Theta is equal to arc tangent y over x. Ang straight line kasi na to sa physics actually we call it as the vector. Ang knowledge na yan ay maaari nating gamitin sa physics actually. Okay, proceed pa tayo. Polar to Cartesian conversion formulas. Ano nga ba ang ating mga formulas para sa ating polar to Cartesian conversion? Paano nga ba i-convert ang polar coordinate sa Cartesian coordinate? Siyempre, ito ang ating mga formula para ma-determine ang value ng r at ng y. I mean ng x at ng y. Una, para ma-determine natin ang value ng x is equal to r cosine theta. How about y? Y is equal to r sine theta. So vice versa, maaari na natin ngayong i-convert ang Cartesian to polar or polar to Cartesian coordinate. Para mas maliwanag ang ating diskusyon, naghanda ang inyong abang lingkod ang isang halimbawa. At ito ngayon ang ating example number 1. Convert the coordinate of -1 and -1 into polar coordinates. Ang value ng ating abscissa, -1. Ang ating ordinate is also -1. Para sa panimula ng ating solusyon, we have to solve now for the value of r and theta. Para sa kalkulasyon ng ating r, since ang value ng x is -1 at ang y is -1, direct substitution na lamang tayo.
Ang r is equal now to the square of negative 1 plus the square of negative 1. Kaya nga lang ang kabuuan yan ay mayroong square root symbol. At ang ating sagot para sa value ng r is equal to square root of 2. Bakit? Ang square ng negative 1 is 1. Ang square ng negative 1 is also 1. 1 plus 1 is 2. That is why we have square root of 2. And then, atin ding kalkulain ang value ng ating theta. Nang sa gayon ay ating mahanap ang ating polar coordinate na r and theta. Theta is equal to the arctangent of y over x. Nagkataon ang value ng y is negative 1 at ang x is negative 1. Ang value ng ating theta na ating na-obtain is pi over 4 na actually nasa pi radian unit. Pero kung yan ay ating i-convert sa degree measurement, ang pi over 4 ay katumbas lamang ng 45 degrees. Bakit? Paano ko ba na-convert ang pi radian sa degree measurement? Ang pi over 4 ay atin lamang imumultiply ng 180 over pi or 180 degrees over pi. Yan ang ating multiplier ng sa gayon ay ating may convert ang pi radian sa degree measurement. Ngayon, para makasiguro tayo kung tama ang value ng ating theta na 45 degrees, ang 45 degrees kasi sa Cartesian coordinate system is nasa quadrant 1 yan. Pero kung ating ipa-plot ang negative 1 and negative 1, anong quadrant ba yan? I think nasa quadrant 3 siguro ang negative 1 and negative 1. Let us find out kung tama ang theta natin na 45 degrees. Una sa lahat, drawing muna tayo ng x-axis or ng horizontal line and then also vertical line para sa ating y-axis. This is our origin. And then magsusukat tayo ng negative 1 para sa ating abscissa. That is why nag-drawing ako ng vertical line. From this vertical line as our y-axis to this vertical line, ang measurement, ang layo sa isa't isa is negative 1. Yan ngayon ang value ng ating abscissa. Then let us also draw a horizontal line na may ibabang negative 1. So, kumpleto na ang x and y value natin, negative 1 and negative 1. At yan ang values ng ating Cartesian coordinate na kailangan nating may convert sa polar coordinate. Now, ito ngayon ang ating point na inaanapan ng polar coordinate. Dati, ang Cartesian coordinate natin, negative 1 and negative 1. At ang katumbas nito is r, theta. So ano nga ba ang value ng r and theta? Ang r sigurado na tayong square root of 2. Kaso sa 45 degrees, hindi pa naman. Bakit? Ang 45 degrees, kung ating isusukat yan gamit ang Cartesian coordinate system, ang 45 degrees actually, kung mag-measure tayo, hindi ba? From here, 0 degrees yan. 0 degree and then 90 degree. So, ibig sabihin, nandito yung 45 degrees natin. Kaso, ang inaanapan natin ng angle ay yung line natin papuntan dito. So, drawing ko muna. So, Cartesian coordinate, negative 1 and negative 1. At yan ang ating line. Actually, dito nagsimula yan, di naman doon eh. So, na-extend ko lang ng konti yung arrow, no? So, ito actually yung ating point. And then, nag-end sa dito. Yan. Ang ibig sabihin ng R, from this origin hanggang dito ay may sukat na R. At ang sukat niyan is square root of 2. Yan. So, continue natin. So, from that point to this point, may sukat tayo na R is equal to square root of 2. Ating hinahanap ngayon ang value ng R. So, paano natin mahanap ang theta? Dahil nandito ang ating line at ito ang ating hinahanapan ng theta. Actually, this is also theta eh. Ito yan, no? Kung 45 yan, actually, yung nahanap nating theta kanina, 45 din ito. Yan. Tama yan.
But from here up to there ang hinahanap natin. So paano natin mahanap ang angle from 0 degree hanggang dito? So I think ang kailangan lang natin, dahil straight angle yan, yung line na yan, ang straight angle or 180 degrees ay may katumbas na value na pi. Ayun, ang tanging solusyon dahil ang 180 degrees, ang line na yan is 180, ang katumbas nito is pi, ang pi over 4 ay atin lamang i-add sa pi. Okay, so ating hinahanap ngayon ng theta, no? Actually, kung dito ang pag-uusapan, this is negative 45 eh. Negative 45, positive 45 pa rin. Kasi kung dito ang base, kasi ang movement niya is counterclockwise. Kapag counterclockwise, sa Cartesian coordinate system, when we talk about the angle is said to be positive. So proceed tayo. So 45 degrees. Anong gagawin natin? This is not actually the correct angle, however. Hindi ang 45 degrees. This value of theta is in the first quadrant. And the angle value must be in the third quadrant. So ito yung hinahanap natin. So nung kailangan gawin, i-add labang natin ng pi sa pi over 4 at ang value natin is pi over 4 in radian units. At kung ang theta natin is pi over 4, definitely ang ating polar coordinates, square root of 2 and pi over 4. Kung ang pi over 4 ay ating ko-convert sa degrees, yan ay katumbas ng 225 degrees. Therefore, our polar coordinates, the point is square root of 2 and pi over 4. Yan ang katumbas ng negative 1 and negative 1 Cartesian coordinates. O ang ating sagot is square root of 2 and 225 degrees para sa ating example number 1. Let us now proceed to example number 2. Convert 3 and 4 into polar coordinates. Ang value ng x is 3 at ang value naman ng 4 or y is actually equal to 4. So kailangan nating may convert ang ating Cartesian coordinates sa polar coordinates. So paano nga ba gagawin yon? Ito ngayon ang ating solusyon. We need to solve for the value of r and theta. Para sa r calculation or computation natin, r is equal to the square root of x squared plus y squared. Direct substitution, r is equal to the square root of 3 plus the square of 4. Ang ating sagot, ang ating magnitude para sa value ng r is equal to 5 units. Ngayon naman ay ating kalkulain ang ating angle. Theta is equal to the arctangent of 4 over 3. Arctangent y over x is also arctangent 4 over 3. Ang ating final answer, in degree measure, 53.13 degrees. At kung yan ay ating bibigyan ng representasyon, vertical line as our y-axis, horizontal line as our x-axis, nag-drawing ako ng vertical line para sukatin ang value ng x which is equal to 3. And then, horizontal line para masukat ang value ng y, ang height ng ating horizontal line which is equal to 4. Ang intersection ng dalawang line is actually our point na may coordinate na 3 and 4. At ang katumbas ng ating polar coordinate na 3 and 4, since nasa quadrant 1 naman yan, wala na tayong magiging problema. From point of origin to that point, yan, ang ibang pamamaraan ng pagpa-plot ng point using the polar coordinate system. Kahit hindi na tayo magsukat ng x is equal to 3 and y is equal to 4 gamit ang Cartesian coordinate system. So, along the x-axis, ang angle natin, ang angle measurement ng ating vector or ng ating line, diagonal line is 53.13 degrees na may magnitude na 5 units. Yan ang R natin. Definitely, ang ating polar coordinates, we have 5 and 53.13 degrees. Ang ating final answer,
So in polar coordinate system, the point is 5 and 53.13 degrees. At ang katumbas ng ating Cartesian coordinate system na Cartesian coordinate na 3 and 4, in polar coordinate system, ang ating polar coordinate, 5 and 53.13 degrees. Let us now proceed to example number 3. Convert -4 and 2 pi over 3 into Cartesian coordinate system, into Cartesian coordinates. So ngayon, baliktad naman ang sitwasyon. Ibinigay ang polar coordinate at atin naman ngayong hahanapin ang ating Cartesian coordinate. So kailangan nating may convert ang ating polar coordinate sa Cartesian coordinate. Sa madaling salita, hanapin natin ang value ng x at ng y. Kasi ang Cartesian coordinate ay binubuo ng x and y. X as abscissa and y as our ordinate. So para sa kalkulasyon ng ating x value, x is equal to -4 times the cosine of 2 pi over 3. Ang ating final answer is equal to 2. Para sa kalkulasyon naman ng ating ng y as ordinate, y is equal to r sine theta. Direct substitution. Y is equal to -4 sine of 2 pi over 3 is equal to -4 times square root of 2. -4 times square root of 3 all over 2 is equal to -2 square root of 3. Finally, ang ating sagot, Cartesian coordinate natin is equal to 2 and -2 square root of 3. So ganyan lang kasimple ang ating polar coordinate system. Ang ating diskusyon regarding about kung paano ba i-convert ang Cartesian coordinate sa polar coordinate and vice versa. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Papuri sa Diyos magpakailanman. Mabuhay ang bawat kabataang Pilipino. Maraming salamat po.